Kung hindi below minimum ang sweldo, hindi hinuhulugan ng benepisyo ng kanilang mga inarereklamo tulad ng tatlong security guard na to, lumapit ho ngayong araw sa Bitag Kilos Pronto. Alam niyo ho, mas maganda, pakinggan ho natin kalang sumbong. Panoorin. Ako po si Sammy Claveria, security guard. Nandito po ako ngayon sa Bitag Kilos Pronto. Nirereklamo ko po ang aking agency, R911. Walang hulog ang aking SS, Pag-ibig, PhilHealth. Walang 13-month pay. At ang sweldo ko po ay per day, 333. Gusto ko mahulugan yung SS ko Pag-ibig, PhilHealth. Tsaka makuha ko yung 13-month pay. Ako po si Brimar Bineles. Nandito po ako sa Bitag Kilos Pronto para idudulog ko ang aking problema. Kasi ang dati kong agency, kinakaltasan ako sa SSS Pag-ibig, PhilHealth. Hindi naman hinuhulog. Chinik ko sa SSS Pag-ibig, PhilHealth, wala namang hulog. Ang agency ko dati ay CIMIC Security Agency. Ako rin po si Oscar Acosta, dating security guard ng CIMIC Security Agency. Nandito pa rin po ako sa Bitag Kilos Pronto para ireklamo ang dati kong agency na nagkakaltas ng mga benepisyo namin pero hindi inuhulog. SSS tsaka Pag-ibig. Underpaid po ako. Binabayaran po ako ng 600 sa 12 hours duty. Ang gusto naming mangyari, sana maaksyonan ang aming problema at sana mahulog na yung benepisyo na dapat naming matanggap. Ang titigas talaga ng mga bumbunan nito mga putok sa buho na to. Kapag hindi ho binabayaran yung kanilang mga benepisyo sa SSS, hindi naman tamang pasweldo at lahat no ng kalokohan ng ginagawa nitong mga abusado nitong security agency. Kasama natin ho ngayon sa studio si Sammy Claveria, si Bremer Vaneles, and then si Oscar Acosta. At alam niyo ho kasi pag pinapalabas ho natin yung mga sinasabi itong walang katorya-toryang mga sinasabi ho nitong mga kanilang mga palusot, ay nire-record lang ho natin. Si Sammy Claveria ay 2 years secure. Sinabi niya na ho, wala hong hulog. Sabi niya ho kanina, hindi pa naman ho tapos, pero hindi ho kinakaltasan ho sila. Kasi hindi ho sila kinakaltasan sa Pag-ibig, SSS. Mukhang malabo at ang pagsulat dito. Below minimum rin ang sweldo, pati 13th-month pay. Noong 2017-2018, hindi pa rin naibibigay. Yan ho, si Sammy. Sino si Sammy sa inyo rito? Po, sir. Okay, ikaw, okay. Pakita mo niya, si Sammy. And then narereklamo mo yung R911 Security Force. Tama? Po, sir. Okay, yung isa naman. Kanino tong isa? Tingnan natin yung isa. And wala hong katorya-torya palusot nitong si R911. And then dito naman ho sa isa, tingnan ho natin ito. Ito narareklamo naman ni Oscar Acosta. Sa bagay, sinabi niyo na to, wala hindi rin hunuhulugan, wala pareho na lang atang sinasabi nito eh. Okay, at yung isa, ganun din siguro. Ganun din naman talaga. Para tayo mga sirang plaka pa, ulit-ulit nito. Ano pang isa? Para patingin natin dito sa isa na isa. Okay, wala na. Tapos na ba to? So, si Bremer, isa lang, ano? So, isang narareklamo security agency, ang CIMIC Security Services. Hindi hinuhulugan. Ganon, the usual. SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Ang kaibahan nito, ibinaba agad yung prompter kaya hindi ko nabasa. Oh, paano to? Ang kaibahan nito, ano? Hahanapin ko ba rito sa papel? Kaibahan nito, reklamo ni Sammy, kinakaltasan sila ng panghulog para dito. Tapos, hindi naman hinuhulog. Okay, sige. So, tingnan na natin dito. Nandito kayo, isa lang ang reklamo ninyo. Ayaw ko na pakinggan yung mga palusot ng inyong agency na tinawagan namin. Walang katorya-torya, sayang yung oras eh. At diretso na tayo kay Belen Nicasio, head ng SENA unit ng NLRC. Diretso na tayo. Okay, Ma'am Belen Nicasio, magandang hapon sa iyo. O magandang hapon. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po sa inyong lahat na nakikinig at nanonood. Okay. Din po kay Sir Bento po. Ma'am, kaya lumapit ho kami sa inyo. Security guard ho to, security agency. Magkaiba, pero pareho ho. Hindi hinuhulugan, mababang pasahod, lahat na ganito na medyong issue. Pag ganito ho kasi, iniisip po talaga normally ng mga security agency, social lang to. Kung minsan, ang lakas ng loob nila, na nilalabag ho yung sinasabing yung mga
tawag dito, yung mga working hours nila, dinudugasan ho sila. Siguro ma'am, para sa amin, ano hong dapat talagang pronouncement ng NLRC kapag medyo hindi sinusunod yung minimum at saka yung mga bagay na kuminsan nare-reklamo nila, tapos ito naman sa SSS pagkakaltas, hindi naman nire-remit. Kinakaltasan, hindi nire-remit sa SSS. Kapag hindi dyan, diretso naman, yung kuminsan overtime, magpo-problema ka, hindi ka binibigyan sa overtime? Wala po, 6 to 6 po ang 6 pasok to po 6, namin. naku, sus Maria Josep, 12 hours. Pagkatapos ang bayad sa inyo, 333 po. naku, below minimum. Ma'am Belen, pag ganito na, anong dapat gawin ng mga gwardiya natin dito? Sir, naku, maraming salamat po dahil sa inyong programa. Marami pong natututo, no, at na-empower nga po. Alam naman po natin kung anong sinasabi ng Labor Code tungkol sa oras ng pagtatrabaho. At yun po ay 8 oras lamang. At lahat po ng mga oras ng kanilang pagtatrabaho ay kinakailangan pong bayaran ng overtime pay. Yun, At okay. ang pinatutupad din po sa ating labor standards, yung pong government-related benefits na po yung SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Kung wala po mga yon, kinakailangan po talaga nila pumunta dun sa mga ahensya na yon para po ireklamo yung kanilang employer o agency. Okay. So, kayo nagreklamo na pero hindi kayo pinapansin, baliwala. Patuloy lang sila. Yes, sir. Pag tinanong nyo, bakit di nare-remit, kunyari, at pag tinanong nyo, bakit minimum, anong sagot nila? Anong sagot? Bali, ihulog lang daw nila, sir. Okay, sa SSS. Yes, sir. Pero yung 300 sa'yo, magkano per day mo? 333 po. Below minimum yan. Sa'yo? 600 na, sir. 600 na sa'yo. Ikaw, 300. Sa arawan mo, ikaw naman, ilan sa araw mo? Sa akin, sir, bali nag-resign na po ako doon eh. Okay, magkano dati no? Magkano tinatanggap mo? Hindi sweldo yung resign. Magkano rate mo? O, nung nando? 750. Okay, mataas ka na. Itong pinakakawawa, 750, 600, above minimum kayo. Pero ito, below minimum, tapos 6 to 6 ka. Opo, Naku, 6 to itong 6 po kinakailan. Welcome ka doon sa kay Belen ni Casio para mapatawag ng security agency mo at manghihimasok din niya yung sosya. Sa inyo naman, nag-resign ka dahil hindi na re-remit. Bali, nirelieve po ako bigla, sir eh. Bakit daw? Nung nalaman na nag-NLRC kami. Nag-NLRC, ma'am, kita mo naman itong mga bastos ng security. Pag nagreklamo sa NLRC, tinatanggal agad. Panibagong kaso yung illegal dismissal po. ang tawag Dismissal. natin. Wala daw kaming habol, sir eh, kasi... Ay, sabi nila yon. Huwag kayo magpapauto. Bakit walang habol? Hahabulin natin sila. Okay, ikaw naman, ganun din. Ako naman, sir, napilitan ako nag-resign dahil kailangan ko yung resignation ko para sa operation ko ng puso sa heart center. Medical, anong nangyari? And binigyan po ako ng resignation, nagtinda ako ng resignation para magamit ko po yung... Pero wala akong nagamit na benepisyo na galing sa SSS. Sa SS, dahil hindi ka binayaran, Yes, hindi na-remit. Naku, sus Maria Josep, mas maganda, dalawa, double whammy to. May sa NLRC, may sa SSS. Ma'am, pwede ho ba natin tulungan to? Itong panggalin lang, panloloko ho ng mga agency ho nila, na marami rin ho nakikinig na nunudo sa atin sa ating programa sa Bitag Kilos Pronto. Yes, sir. Pupuntahin niyo naman po dito sa aming tanggapan. Okay, bibigyan namin kayo para ma-schedule na yun. Parang sa ganun, sasabihin ni Ma'am Belen, kinakailangan agad kayo lumapit doon para malaman, para naman maimbestigan, ipatawag sila. Tama ba, Ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Yun. Nakita nyo? Ganun nga Okay. po. Okay, sige. Ma'am, sasamahan ho namin to at para makaabot sa inyong tanggapan, para magawa ho yung tamang hakbang, patawag ho yung mga tiwaling mga agency na ho to, security agency, ma'am. Thank you, ma'am. Ha? Yes, sir. Walang anuman po. Alright. Sa kabilang linya naman, si SSS. Ito, kanina, si Lilibet Soralvo, Senior Communication Specialist ng Social Security System. Ma'am Lilibet, ito na naman ho, hindi ho binabayaran ng SS, binabawasan. Sus Maria Josep, alam nyo naman, kulong to. Ma'am, ano hong nagagawa natin dito? Parang ang titigas ho talaga ng mga ulo itong mga security agency na to. Yes, sir. So siguro papuntahin sa opisina para mabigyan natin ng mga affidavit para mapinapan nila at mapain na ng formal na reklamo. Alright. So, affidavit ang katapat niyan sa hindi paghuhulog. Pag nanakaw na rin ho to, ma'am, kasi binabawasan ho sila eh. Tapos hindi naman nire-remit. Sige ma'am, sasamahan ho namin to ma'am para mag-sign ng affidavit para magawa ho yung tamang hakbang ma'am. Okay? Yes, sir. Alright, thank you. Okay, ganito lang gagawin natin. Dalawang hakbang. Una, yung hindi pagre-remit ng SSS pagnanakaw. Una, kinuha yung inyong remittance, pagkatapos hindi kinakaltasan kayo, yung pera ninyo pang bayad sa SSS, binubulsa.
Alright? Pagnanakaw, kaya may kulong yan. Tsaka isa, pangalawa, ay maliban sa pagnanakaw, ito naman, sinasabing criminal offense dahil mandato ng ating gobyerno yan. SSS, dapat hinuhulugan. Kapareho mo, nagkasakit ka, sana naman. Sa pangangailangan mo, pag-opera mo sa Pirado nga po puso. ako ngayon sa puso. Relax ka lang. Okay. Huwag ka magagalit. Ha? Ibigay mo na sa akin ng galit, ha? Opo. Okay? Relax ka lang. Baka mamaya, nandyan ka lang. Meron ba tayong 911 dito na medyo medical team? Diyan ka lang. Relax. Sa'yo naman, nag-resign ka. Alam na natin. So, proseso, NLRC, SSS, double whammy yan. Yes, sir. Magkakasama yan, labor and SSS. Sa isang commission lang sila niyan. Alright, boss? Sir, yung 13-man pay ko kaya, sir. Siyempre naman, sa NLRC yan eh. Saka yung pag-ibig. Hindi, sa NLRC rin yan eh. And sa NLRC rin yan. Anong pa? Yan lang po, sir, ang kinuha. Akala ko, sasabihin, pupunta tayo sa simbahan para magdasal. Ibang usapan naman yan. Okay. Pag medyo hindi na nauuko sa NLRC tsaka sa SSS, ibang usapan yan. Hit it! Music! Parang simbahan na dating. Music! Ibang usapan, parang langit na yan. Walang ganon. Walang ganon, hindi ba? Po, sir. Okay, wag ganon. Nakakatakot, nakakatakot yung balahibo eh. Kasi parang mga boses na mga parang bago ka pupunta sa huling hantungan, ayaw mapunta eh. Ay, easy, okay. Sasamahan namin kayo. Alright. Pinagagaan lang na. Seryoso ka? Hindi po, sir, kasi po yung oras nilang patrabaho sa amin, sobra-sobra sa oras, sir. Magkano bang gasolina ngayon? Mura na ba? Tinanong ko sa'yo. Mahal? Tumaas, sir, eh. Ay, kailangan isang tabo na lang. Kaya ba? Tumaas. Ano bang dala mo? Nagyoyosi ka ba? Posporo o lighter? Biro lang. Arso na. Sige, tutulungan ka namin. Relax ka lang. Nandito ka na sa akin. Cargo na kita. Po, sir, kung lang po ako, sir. Medyo nakabahan, sir. Bakit ka? Tutulungan na kita. Kinakabahan ka pa. Mabuti, sir. Dapat ang kabahan, agency mo. Ikaw wala kang sala. Ikaw ang kinakabahan. Ikaw na nga niloko. Ikaw pang kinakabahan. Oo nga, sir. Nag-text po kaya, sir, ako doon sa kay madam na... Relax ka na. Sagot na kita, bossing. Okay ba? Kita mo yung dalawa, relax lang. Okay ba? Okay, sir. Oo. Hanggang ngayon ba, nandiyan ka pa sa agency mo? Wala na po, sir. Wala na. Wala ka na. Huwag ka na matakot. Wala ka na rin Opo, pala. sir. May habol na yan, okay? Opo, sir. Meron pa ba isa dyan? Hindi kita matutulong pag-asawang dito, problema. Ha? Wala na po, sir. Okay ka naman. Agency lang po. Ang misis mo, okay naman kayo? Okay naman po. Happy naman? Opo. Patingin ang kamay mo. Dalawa. Dalawang asawa? Dalawang wedding ring. Patingin. Okay. Yan, wedding ring. Saan ang wedding ring mo dyan? Hindi pa po, sir. Wala pa po, sir. Hindi pa kasal, sir. Sabi mo, may misis ka na. Kwan lang po. Live-in lang. Live-in lang. Opo. Ikaw naman, boss, patingin. Wala, sir. Single. Ikaw naman, bossing. Laki ng sing-sing mo. Ano ba yan? Double? Okay, anyway. Pinagagaan ko lang mga pakiramdam niya mga bossing kasi parang pag sumabay ako sa inyo, magagalit ako. Ayaw magalit eh. Ha? Okay lang ba? Tutulungan namin kayo. Okay? Sasamahan kayo ng aming mga investigators tsaka referral letter para diretso doon para maggawa ng permanent affidavit. Pagkatapos, ganun din sa SSS para mag-file ng complaint, ipapatawag yung security agency nyo at pwede sila masampa ng kaso na. Okay? Criminal offense yan, ha? Opo, sir. Okay? Okay.